Iniimbestigahan na ng Senado at Kamara ang alegasyon ni Archbishop Oscar Cruz na may dalawang matataas na opisyal na malapit kay Pangulong Aquino na tumatanggap daw ng huweteng payola. Ang hamon nila sa Arsobispo, pangalanan ang mga naturang opisyal. Nakatutok si Lia Manyala. Hindi lang daw dalawang opisyal ng gobyerno ang tumatanggap ng milyon-milyong pisong weteng payola. Ito ang bagong pahayag ni retired Archbishop Oscar Cruz. Ayon kay Cruz, bukod sa dalawang matataas na opisyal na malapit kay Pangulong Aquino na tumatanggap daw ng tig 2 milyong pisong weteng payola kada buwan, may mga gobernador at mayor na weteng lord na rin daw. Definitely hindi lang dalawa yan. Tsaka alam naman ng mga barbero, tubero, kutsero, sorbetero. At tanong ko bakit kami nalalaman namin sila hindi nila alam. Ang seryosong akusasyon ni Cruz, gusto nang imbestigahan ng Kamara at Senado agad. Dapat din daw pangalanan ni Cruz ang mga tinutukoy niyang opisyal na tumatanggap umano ng weteng payola. Ang Blue Ribbon Committee mag-iimbestiga na. Nauna rito, naghain ng resolusyon si Senador Miriam Defensor Santiago para sa Senate investigation. Dalawang komite na rin sa Kamara ang gustong mag-imbestiga sa expose ni Cruz, ang House Committee on Games and Amusement at House Committee on Good Government and Accountability. If he wants a executive session, you can give that to him. These are allegations that's already emerging only 70 days into his administration. Yung sabihin niya, alam na ninyo. What's that? My God. He should come here, and it's not I think that is a civic duty if not a religious duty. Tumanggi muna si Cruz na pangalanan sa ngayon ang mga tinutukoy niyang opisyal. Kinukumpleto pa rin daw ng kanyang grupong Krusada ng Bayan ang kanilang mga impormasyon. Hindi rin sigurado si Cruz kung sisiputin ang kaliwat kanang ipapatawag na hearing. Ama na nga, pare-pareho lang yan. I'm sorry but my esteem of Congress is not that high. Si Pangasinan Representative Leopoldo Batawil na dating pulis, aminadong may mga pulis na protektor talaga ng weteng. It had been said before and there were some also who were relieving. Sa ilalim ng rules ng House Committee on Good Government, maaring isailalim sa Witness Protection Program ang sino mang testigong ihaharap sa investigasyon ng komite. Bagamat nagdadalawang isip si dating Archbishop Oscar Cruz na humarap sa anumang investigasyon, tiniyak ng mga mambabatas na ang bagong kongreso raw na ito ay magiging katulong niya sa kanyang krusada laban sa weteng. Lia Manyalak, nakatuto, 24 oras. Balita naman tungkol sa dengue. Umaasa ang Department of Health na pababa na ang bilang ng mga kaso ng dengue sa mga susunod na linggo. Pero sa ngayon ay daksa pa rin sa mga pampublikong ospital ang mga nadidengue. Narito pong sitwasyon sa mga sandaling ito sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Mike, dahil nga patuloy pa rin ang pagdating ng mga taong hinihinala may sakit na dengue, ay 24 oras na bukas ang Dengue Express Lane dito sa San Lazaro Hospital. Yung nakikita po ninyo sa paligid ko, sila po yung mga pasyente naghihintay dito at pag gusto nilang malaman kung ang nararamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay ay dengue dahil karamihan sa mga ito ay nilalagnat. So dito po, doon sa labas ay binibigyan sila ng number at dito yung tinatawag na screening. Tinitingnan ho yung mga vital signs, kung may lagnat, may ubo, at ang isa ho sa mga pinagagawa nila ay yung pag-blood test para malaman kung mayroon nga pong dengue yung mga pumupunta rito. Yan, kita nyo ho, punong-puno ngayon dito. Yun ho yung kanilang Dengue Express Laboratory. Yung nakikita nyo, yung Department of Laboratory. Diyan po ginagawa yung pag-extract ng dugo doon sa mga hinihila ng may dengue. At pagkatapos niyan, in 4 hours, sa loob ho ng 4 na oras, kailangan silang maghintay dito at hihintayin nila yung resulta, yung tinatawag na Dengue Observation Room. At kapag ho na-kumpirma na ang isang dinala rito pasyente ay may dengue, i-confine na ho siya dito para mabigyan ng kaukulang lunas. At kung hindi naman, ay pauuwi na lamang at bibigyan po ng kaukulang mga gamot at payo para ho malabanan nila ang sakit na dengue. Ngayon, kasama ho natin si Dr. Ferdinand de Guzman, ang chairman po ng Family Medicine Department dito sa San Lazaro Hospital. Doc, patuloy pa rin ho yung pagdating ng mga pasyente rito pero sinasabi ng Department of Health na baka doon sa mga darating na araw, bumaba na ho yung bilang ng mga nagkakadengue. Paano ho natin ito i-reconcile? Yung maraming dumarating pero sinabi bababa na. Supposed to be, ma'am, hindi pa natin na rin naabot yung plateau ng mga number of cases po, no? Kasi kalagitnaan pa lang ng September. Every year po, nagpipeak ang cases of dengue po every September po yan. September. Okay, yes. Pero sa ngayon, sinasabi nyo nga, ang pinakamarami
pinakamarami nakakonfine dito ay dengue dahil 298 ang inyong kaso ngayon opo. dito. 298 cases of dengue, pinakamarami pong cases admitted, more than any other disease admitted po dito sa San Lazaro Hospital. Yung sinasabi nyo kanina, Dok, karamihan ho sa mga pasyente ay mga bata. Mga bata po ang tinatamaan ng dengue. Bakit po mga bata? Traditionally, karamihan ng mga nagkakadengue, mga bata po. Ang sabi nga ng mga matatanda, nasa dugo daw po ng mga bata, gusto daw po ng mga lamok, although walang basis yan. Okay? Sa ngayon po, nakikita namin almost all ages po affected ng dengue. Pero karamihan po ng admitted at San Lazaro, mga nasa pediatric age group po yan. Sa sinasabi nyo, at least, di ba, mababa naman ho yung mga namamatay dahil sa dengue. Paano ho natin matitiyak na yung mga nagkakaroon ng ganito sakit hindi na ho umabot sa pagkamatay? Okay. Anong gagawin dapat? So far po, naging very useful yung movement, yung awareness na ginawa ng DOH and other government agencies. So, pag may konting lagnat po, dinadala nila kaagad dito sa amin. So, early detection po, na-check natin bago magkaroon ng any complication. Ito po, kumonti po ang namamatay sa sakit na dengue. Anyway, sinasabi ka kanina, parang clustering. Yung mga na-monitor nyo kung saan mga naitala, talagang mas matataas yung kaso ng dengue. Since last week, may mga cases po kaming nakikita, karamihan po from Quezon City. Okay? Now, this is followed by Caloocan City po. And pangatlo po, cases po from Tondo, Manila. So, within the vicinity of Tondo po. Ano yung nakikita nyo pong dahilan? Bakit matataas doon sa mga lugar na ito ang kaso ng dengue? Pwede rin po siguro is greater awareness, no? Because so far po, nationwide, yung mga number of cases of dengue na monitor ng Department of Health. Siguro po, mas aware yung mga tao na nanggagaling sa mga areas na ito. Okay, maraming salamat po. Si Yes, Dr. ma'am. Ferdinand Welcome. Guzman, Chairman po ng Family Medicine Department dito sa San Lazaro Hospital. So yun nga po, ang importante, alam po natin ang mga simptomas ng dengue at kapag nakakita ho tayo nito, ay magpunta na tayo sa pinakamalapit na ospital. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Inaalam ngayon ng Department of Health kung may kumakalat na ring iba pang strain ng dengue dito sa Metro Manila. Sa gitna nito, muling nagbabala ang departamento sa mga may dengue. Huwag daw magdodoktor-doktora na sa paggamit ng mga halamang gamot tulad ng tawa-tawa. Nakatutok si Micaela Papa. Type 1 hanggang Type 4 ang mga strain ng dengue. Sa Metro Manila, kung saan mahigit 300 na ang dengue cases, panay Type 3 ang strain. Ang sinusuri ngayon ng DOH baka may Type 1, 2 at 4 na din sa Metro Manila, gaya sa Visayas at Mindanao. More people can become infected because those who remain uninfected will be infected if mosquitoes bite them, at yung mga nagkasakit na noon ay maaari pang makagat at magkakasakit ulit. Kaya sabi ng DOH, hindi pwedeng magpakakampante sa kampanya kontra dengue, lalo na sa mga lugar kung saan marami na ang nagkasakit. Sa ngayon din daw kasi hindi na seasonal ang dengue. Ibig sabihin, anumang panahon sa buong taon, pwedeng matamaan ito. The sanitation problem that we have, the housing problems that we have, the poverty, the crowding, all of these are major contributors on why dengue continues to be a scourge in our country. Sa Metro Manila lang tumaas ng 16% ang dengue cases, kaya ang mga public hospital punuan. Apela tuloy ng National Epidemiology Center, manatiling bukas ang mga health center kahit weekend para tumingin sa mga pasyente. Inaasahan natin mga health centers na sasala sana sa mga pasyente ay sarado. So yung mga ospital katulad ng Quirino Memorial Medical Center, ang siyang tumayong parang health center. Inaasahan naman ng DOH na bababa na sa mga susunod na linggo ang mga kaso ng dengue dahil patapos na raw ang tag-ulan. Sa Western Visayas kung saan pinakamarami ang na-dengue, pababa ng araw ang trend. Pero patuloy na paalala ng DOH, huwag mag-eksperimento ng mga remedyo. Katulad na lang sa halamang tawa-tawa. Nakakaihi raw ang tawa-tawa kaya baka ma-dehydrate pa raw dito ang pasyente. Micaela Papa, nakatutok 24 oras. Itinuturing na posibleng tinatawag na dengue hotspot ng mga eskwelahan. Sa buong bansa nga ay mahigit 11,000 estudyante na ang tinatamaan ng dengue, 117 sa kanila ang namatay. Nakatutok si Cecilia Naguho. Malinis man ang kapaligiran at protektado ang mga estudyante, hindi pa rin ligtas ang Rosa Susano Elementary School sa pagsik ng dengue.
45 na nabiktima rito, pinakamarami sa Quezon City. Tingin ko number 1 dyan yung mga maruruming paligid eh. Oo, tapos yung mahinang resistensya ng mga bata, may mga stagnant na tubig. Oo, dito naman sa school wala namang ganun eh. Ang meron lang sa mga lugar ng mga bahay-bahay. Sa kabila nito, pinaigting na nila ang kampanya kontra dengue. Ito yung isa sa mga proyekto ng mga estudyante dito, yung mga lumang gulong, imbes na itapon at maipunan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok, nagiging makeshift na pasupa ito na pwedeng taniman ng iba't ibang uri ng halaman. Pinagsasota rin ng jogging pants o matataas na medyas at armbands ang mga estudyante. Ang mga project at artwork nila nakatuon din sa Iwas Dengue campaign. Pero limitado pa rin daw ang kanilang kampanya. Binawasan nila ng napakalaking budget sa mga cleanliness, sa mga materials, sa mga supplies, ganyan. Ngayon, nahati na siya, kakaunti na lang natira. Naging 40% na lang. Isa lang ito sa hindi bababa sa 359 na eskwelahan sa bansa na apektado ng dengue. Sa uling tala ng DepEd, 11,682 na ang dengue cases sa mga eskwelahan. 117 sa mga pasyenteng estudyante namatay. Pinakamarami sa Region 8, sunod naman ang Region 11. Sa NCR na may 325 na kaso, nangunguna pa rin ang Quezon City na may 97 cases. Sa pag-aaral ng GMA News Research, Quezon City din ang may pinakamaraming dengue clusters o yung mga lugar na may 3 o higit pang kaso ng dengue. 224 na eskwelahan sa Metro Manila ang pasok sa dengue clusters. 4 sa mga eskwelahang ito, ang Commonwealth Elementary School, Rosa Susano Elementary School, Bagong Silangan Elementary School at Doña Juana Elementary School nagtala rin ng pinakamaraming enrollees. Unprecedented talaga. Mas mataas kaysa past. Hanggat patuloy ang pagkalat ng dengue, may paalala sa atin si Jericho Teodosio na siyang nanalo sa rap contest ng Rosa Susana Elementary School. Mga balde at ating drum dapat laging may takip upang at sa ganon di tayo magkasakit. Linisin ng mga kanal paligid niya at bubong. Itapon ang mga basura pati na ang gulong na kanilang binabahayan at iniitlugan. At mapanganib nga ito lalo na pag tag-ulan. Sir Nago nakatutok, 24 oras. Masusi pa itong pinag-aaralan sa ngayon pero sa tansya ng Department of Transportation and Communications, 20 hanggang 30 piso ang panukalang bagong pamasahe sa MRT at LRT. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa MRT station sa North Avenue EDSA. Julius. Yes, Mel, mahigit 400,000 na pasahero ang sumasakay sa MRT araw-araw. At habang hindi pa ipinatutupad ang dagdag pasahe sa MRT at LRT, tila unti-unti namang natatanggap ng mga pasahero ang napipintong bagong pabigat sa bulsa. Ngayong Setyembre dapat ipatutupad ang MRT at LRT fare hike. Pero magiging Oktubre na lang. Kailangan pa raw kasing pag-aralang mabuti ng DOTC kung magkano eksaktong halaga ng dagdag pasahe. Pero tansya ng DOTC, papalo sa pagitan ng 20 hanggang 30 pesos ang new fare sa MRT at LRT. Sa ngayon, 10 hanggang 15 pesos ang pasahe sa MRT. 15 rin ang pinakamalayong destinasyon sa LRT2, hanggang 20 naman sa LRT1. MRT na lang, mas mabilis ang biyahe. Papipilitan pa rin tayo sumakay kasi convenient naman at saka mabilis talaga eh. Giit ng DOTC, hindi na kayang tugunan ng gobyerno ang subsidy sa mga tren. Sa MRT halimbawa, umabot na raw sa 6 billion pesos ang government subsidy. Kaya kahit papalakasin ang mga non-rail income gaya ng advertisements at commercials, lugi pa rin daw ang MRT at LRT. Kung hindi tayo magbabawas ng subsidy, tataas ng 7 billion o 8 billion. Ayon sa National Council for Commuters Protection o NCCP, wala naman daw kaso kung kailangan na talaga magtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Pero gusto namin talaga na malaman kung totoo bang nalulugi. Sapagkat unang-una, sinabi na namin noon na public transport is the duty and responsibility of the states. Humihirit din ang diskwento ang mga estudyante. Gipit na nga po, di ba? Since student ka nga po, advantage mo na nga po na magkaroon ng discount. Siyempre, estudyante pa lang kami, wala pa kaming kinikita. Dapat may discount. Mel, kinukonsidera naman ng DOTC ang pagbibigay ng student discount. Sa kalagitnaan pa raw ng Oktubre, ihahayag ng DOTC kung magkano ang dagdag pasahe sa MRT at LRT. Pagkatapos ron ito, isa ka palang masisimulan ang tinatawag na public consultation kaugnay sa fare increase. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat, Julius Segovia.